Hello, magandang araw. Welcome sa klase ni Engineer Ronel. Halina't mapakinggan, mapanood, at matuto sa mga turo ng aking mga guest tutors. Tara, pasok ka sa klase ko. Okay, so good day everyone. Ako si Justin Alton from BSC 3C and today isa ako sa mga guest tutors inyo na magdi-discuss ng 3-moment equation sa mga continuous beams. So ito yung problem. So ang hinihingi sa atin is determine the reactions at each support using 3-moment equation. So kung titignan natin mabuti itong beam natin, ano bang una dapat nating gawin? Siyempre, i-analyze muna natin. So, kapag na-analyze natin ito ng tama at mabuti, isa yun sa mga gumagarantisa na makukuha natin ng tama yung mga hinahanap sa atin ng instruction. So, dito, kung titignan natin, meron tayong isang pin at meron tayong isang dalawang roller. Meron tayong isang uniform distributed load na end-to-end at meron tayong isang pointed load na nakagitna lang sa B2C, B2D. So, ano pa bang mapapansin natin dyan? Meron tayong value ng moment of inertia for each segment. Sa segment A to B, meron tayong I na equal sa 1 at meron tayong I na equal sa 1.5 sa segment B to D while E remain constant. So next, ito. So dito naman, ang next kong ginawa, pinangalanan ko yung parts na hinahanapan natin ng value. Okay? So I labeled the parts that we are trying to determine. So for point A, I named it R1 with a corresponding moment 1. For point B, since it is roller, I named it R2 with a corresponding moment 2. And for the last roller or R3 with a corresponding moment 3. So yan. So since ang pangalanan ko na lahat, ano ba bang dapat nating mapansin? Hindi ko lang nailagay sa PPT ko kagad na ang L1 natin is itong 12 meters ng A to B and yung L2 natin is itong 12 meters ng B to D. Next, we are now going to apply the formula. So, ito na, yung medyo madugudugong part. So, for some, it would appear intimidating kasi nga ang haba masyado ng formula, di ba? But we can simplify it kung nakinig tayo noon kay Sir Ronald dun sa discussion niya ng 3-moment equation, which denotes that 6 multiplied by area 1 multiplied by A bar 1 over L1, we can denote it as Batman or we can call it Batman, di ba? While the remaining 6A2 bar 2B over L2, we can call it Robin. So bakit Batman at Robin nga daw? Kasi nga daw, si Batman daw kailangan daw ng kanang kamay. So it is safe to conclude that Batman appears on the left side of what we are trying to determine. Ibig sabihin, Batman lies at the left side of the beam. Left part of the beam. And Robin lies at the right part of the beam. Okay? So ano pang mapapansin natin dito? Diba? Maliban sa ang loadings natin ay isang uniformly distributed at isang pointed, mapapansin din natin that other than the interior support, roller B, wala na pong ibang moment. Kasi roller doesn't have a moment, pin doesn't have a moment, kasi nga fix lang naman ang may moment, di ba? And nagkataon din na nasa outer part na sila ng continuous beam natin. And kung aalalahanin natin yung discussion natin last time, the interior supports are those that bear moments that ensures that the slope of the beam is continuous. Okay? So, next, i-identify na nga natin yung loads. And meron tayo ditong uniform load and meron tayong pointed load na sa kabutihang palad ay nasa gitna lang naman ng segment na tinitingnan natin. Kaya madali lang. And iisa lang ang formula. Tama? Next, let's simplify the equation. Ayan na nga. Kung kanina, sobrang haba ng equation, ngayon sobrang ikli na lang. Okay, pero let's recapitulate. M1 is equal to 0. So 0 multiplied to L1 or multiplied to 12 will be equal to 0 kaya wala na yan. M3 multiplied by L2 will be 0 kasi nga 0 lang din naman ng M3 since it is a roller. So 0 lang din yan. And B, it is this, R,
Ito yan. So, napakasimple na lang, di ba? Parang maning-mani na lang yan. So, next na gagawin natin is to determine the value of Batman and Robin through the given formula from the table of equations. Okay? So, yan. Batman will be equal to WL cube over 4, which would give us 25 multiplied by L cube multiplied by 12 cube over 4, which is equal to 10,800 over I. And I is equal to 1, so ibig sabihin 10,800 over 1 lang yan. So 10,800 lang. And for the Robin, or for the right side of the beam, na inanapan natin, 3PL squared over 8, which would give us 3 multiplied by 25 times 12 squared over 8. That would give us 13,500 over 1.5i. So simplifying this one, it would give us 9,000 na makikita nyo na lang mamaya sa direct substitution nito sa formula. Next, ano pa mong need natin gawin? Wala na. So what we should do now is to substitute every value into the given formula para makuha natin ang value ng M2. Ayan. So M2, 2M2 multiplied by 12 over 1 plus 12 over 1.5 plus 10,800 plus 9,000 is equal to 0. So, simplifying this, or simplifying our equation, we will achieve, or we will be able to get the value of M2, that is 495 kilonewton meters. Okay? So, simple na lang. Yan na. Bakit negative yan? Tandaan po natin na sa sign convention natin, counterclockwise is positive. Okay? Ibig sabihin itong M2 na to, pag tinignan natin siya dito sa beam, clockwise yan. Pero dito, tingnan natin dito. Dito, ayan nga. So, yan, hindi ko siya na-i-undo. Pero ulitin ko. So, kung titingnan natin yan, ito yung support B natin. Ang moment po niyan ay, yung 495 ay pag ganito, pag ganyan. So, pag lumipat ka sa A to B, pag ganon, pag lumipat ka naman sa C to D, B to C, B to D, pag ganito naman. Okay? So, wag po tayong malilito doon sa sign convention natin kasi napaka-essential niyan sa solution natin, and pag nagkamali tayo ng interpretation, maaaring magkamali na yung buong solution natin. So, since ako na natin yung M2 natin, what's left for us to do is to determine the reactions of R1, R2, and R3. So, wala na tayong madali na lang. Moment na lang, summation forces vertical na lang. Then wala na, nakuha na natin lahat. Ito po yon. So, dito, kinat natin yung beam natin from A to B. Pinakita natin yung A to B lang. Na ang nakikita lang is yung 12 meters and yung 25 kilonewton per meter, yung R1, M1, and yung R2, L, and M2. So, pag nag-moment tayo dyan, ito sabi dito, summation moment at 2, M2 yan. Or sa point 2, point B. Ang makukuha natin is yung value ng R1, ito. Kasi ito yung iikot papunta ron di ba? Hindi naman pa pwedeng ito rin ang iikot dyan kasi nandiyan nga yung point of reference natin. So, R1 multiplied by 12, clockwise is positive po ang assumption ko R1 multiplied by 12 minus 25 multiplied by 12. Itong resultant multiplied by 6 para makuha natin yung 6 ng moment arm. Then clockwise, yung clockwise yung moment natin na 495, so plus 495. And pag nilipat-lipat na po natin siya using additive inverses, 1 over 12 multiplied by 25 times 12 times 6 minus 495, that would give us, or a value would suffice, which is 108.75 kilonewton upwards. Nakuha na natin yung R1. As simple as that. Huwag lang talaga tayo magkakamali sa mga pagde-denote natin, okay? So, next. Ang next nating makuha is yung R2 left. Okay? Yung value ng R2 basing from the left side. So, nag-moment tayo sa R1 naman. Dito naman. Clockwise is positive pa rin po ang assumption ko dyan So, 25 multiplied by 12. Itong length niya multiplied by 6 para sa moment arm. Plus 495 since clockwise po ang moment natin na nandito sa M2. Divided by 12. Okay? Yun na yun. Makukuha natin yung left side na reaction, which is 191.25 kilonewton upwards. So, pwede rin naman natin gamitin na lang is
summation forces vertical pero pinakita ko na using moment pa rin para ma-exemplify natin or ma-master natin yung paggamit ng moment. Okay? Sa pagdedetermine ng reactions. So next na yan, since nakuha na natin yung dalawang reaction na hinahanap natin dito and wala naman tayong moment na kukunin sa R1, let's move on to the second segment of the beam, which is from B to D. And dito, madali lang to. So, dito, nag-moment ako sa point 2. So, ang makukuha ko is itong R3. So, clockwise is positive pa rin. So, makikita nyo kagad na ang nilipat ko is itong R3 kasi itong ikot niyan counterclockwise eh. So, negative 495, pag ganyan, ganito, counterclockwise yan, plus 250 times 6 clockwise, minus R3 times 12. So, nilipat ko lang yung R3 sa kabila, then yung 12, dinivide ko, kinancel ko. So, ang makukuha kong value ng R3 ay 83.75 kilonewton upwards. Okay? So, next, ang makukuha ko naman, ang natitira na lang is yung R2 right. Okay? So, magmo-moment ako sa R3 naman. R3 naman ako magmo-moment. So, ayan. Summation moment at R3, that would give us R2 right, which would be equal to 1 over 12 of 250 multiplied by 6 plus 495. So, R3 would be 166.25 kilonewton upwards. So, di ba parang sobrang dali na lang after mo makuha yung M2, sobrang dali na lang. Makukuha mo na kasi yung reactions mo nun. Meron ka nang magagamit para makuha yung reactions. So, maliban na lang kung masyadong mahaba yung continuous beam mo, yon, medyo matatagalan ka ron. Pero since simple lang itong beam natin, mabilis lang talaga. Pero hindi mahirap basta tama yung pagkaka-analyze natin. Then next, let's finalize our answers. M2, negative 495 kilonewton meters. R1, 108.75 kilonewton upwards. R3, 83.75 kilonewton upwards. R2 would be the sum of left and right reactions considering that we cut the beam, which would give us 357.5 kilonewton upwards. Okay, so yun lang, and sana nag-grasp ninyo yung concept ng three-moment equation with varying moment of inertia. Kasi yun po talaga ang highlight nitong problem na ito. That would be all. Thank you and next time ulit.